Yo, hello guys, what's up? Welcome back sa isa na naman nating video. This is your host, Kiros, para sa Kiros TV. Magandang araw sa inyo lahat mga ka-gamers. So on this video guys, this is the part 3 of our game na Legend of Legaia. So nandito tayo ngayon, continue na natin ang game niya. And kung bago ko pa lang sa aking page at ngayon ko pa lang nakapanood ng aking video, please follow my page, like and share my videos. Sa YouTube yan ha, at sa Facebook. Napakalaking tulong po niyan sa akin. Maraming salamat po. So, I can continue to create this kind of content na makakapagbigay entertainment sa inyo, lalo na sa mga retro games na ginagawa ko. So, maraming salamat mga ka-gamers. So, now let's continue our game. So, this is the part 3 of our Legend of Legaia. So, let's go. Pasukin na natin ang Drake Castle. Okay, so this is the Drake Castle. So level 5 na tayo. So okay, nakakuha tayo ng Door of Light. So anong purpose ng Door of Light? So you can teleport out of dungeon. So yun. So by using the Door of Light, pwede tayong lumabas sa isang certain dungeon or castle. Okay, lalo na especially pag wala ka ng pangbuhay or HP. So, yun. Okay, so we're inside the castle now. Sana makakita tayo dito ng another Zero Monsters. Well, unfortunately, meron na tayong Gimard eh. So, gusto kong palibelin ngayon si Gimard. At least kahit level 5. So, we are using Gimard's power. At the same time, magpapalevel na rin tayo. So, yun. Nag-level si Gimard. So, level 2 na siya. So, I can easily kill this Zero Monster kasi dun pa lang sa rin kaya ko na siyang patayin eh. Okay, begin attack command. So, let's try your old combo, somersault and slash kick. Okay. So guys, kung nalaro nyo na to, comment below lang sa comment section, then share nyo naman yung experience nyo kung nalaro nyo na tong game na to ha. And at the same time, kung meron mga hidden events, secret treasure na pwedeng makuha, share nyo na rin dito. So there's a 3 door. Let's check this left side. Okay, may nagsashine dito. Sunrise key, okay. Ayun, may treasure chest dun kasi hindi pa natin makukuha kasi naka-barricade. So let's try on the right side naman. Kasi I'm sure yung nakuha nating key, sa gitna yun. So may treasure chest din, hindi ko rin makukuha, naka-barricade. Okay. So ayan, nag-accumulate na yung mga kalaban natin dito. Nakaka-encounter na tayo ng kalaban. So, continue to fight para lang mag-level tayo, okay? So, by using Gimard twice, nabawasan na tayo ng MP. Kasi kada isang gamit ng Zero Gimard, minus tayo ng 10 MP. So, we can still do at least dalawa pa. Okay. Somersault and slash kick. Okay.
So we're now just exploring the Drake Castle na naka-engulf ngayon sa mist. So let's explore. Hanap-hanap lang tayo kung ano pwedeng gawin. So yun, meron daan dito sa likod. Oh yun, may treasure chest dito sa may left side. Okay, may healing leaf tayo ulit. Okay, let's check the room. Castle water, do you wish to read it? Okay. Okay. Okay, na-surprise natin yung enemy. So, nakatalikod siya. So, this is the first time na naka-surprise na yung enemy. And at the same time, ibig sabihin yan, pag ganyan na surprise natin sila, tayo yung makakapag first turn sa match na to. Nakikita niyo, tayo ang unang nakapag-move. Okay. So, yun, meron ulit umiilaw dito. Lightning key. Yes. Okay, we have 2 Gimard enemies. So, this is the last time that we're gonna use the power of Gimard ha, kasi wala na tayong MP. But, further dito sa Drake Castle, meron ditong room na pwede kang matulog. So, another hack na naman na unlimited yung regeneration ng MP at HP mo. So, pwede kang magpa-level. So, yan. Nag-level ulit si Gimard. So, yun. Doon tayo magpapa-level mamaya. Kasi meron tayong unlimited supply ng HP at MP. So, nag-run away si Gimard B. Pero sayang yun, ha? Okay. So, dito na tayo sa middle. Tama ba? No, I guess dito sa taas yata. Kasi dyan tayo galing, eh. Yun. Ito nga. Okay. So, dito tayo sa likod. Ang dami ko na na-encounter na kalaban. Drake Ghost. So, lumulutang din si Drake Ghost. I guess hindi ako dapat gumamit ng moves na may low kasi hindi siya tatama. So, papalitan ko to ng Hyper Elbow and then combine natin ng Power Punch. Okay. So, he's still alive. So, this is Hyper Elbow ulit, ha? Okay. So, kita mo lahat ng attack natin tumatama. So, you can identify kung floating yung kalaban or masyadong maliit ang kalaban. Kasi pag maliit naman yung kalaban, pag ginamitan mo siya ng high kick, hindi rin tatama. So, analyze mo muna yung kalaban. Kung applicable sa kanya yung arts na gagamitin mo para hindi sayang yung turn. So, ito yung survival knife. Okay, may weapon na tayo. Let's equip survival knife. Okay. See? Okay. So, hindi ko kita yun, ha? Ano, magic leaf pala doon.
Sabi dito may diary. So, let's read it anyway. Harvest Festival. I can create an easy harvest. Okay. 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 Let's go on the other side. Dito muna tayo. So, yun. May key ulit dito. So, we have 2 enemies. Gimard parehas. See? Mas lumakas yung damage natin ngayon kasi nagkaroon na tayong survival knight. So, yun. By equipping different kinds of weapon, lumalakas din yung damage natin. Mabuhay pa rin. Okay, we defeated 2 Gimards. At the same time, nag-level tayo, level 6. That is good news. Nako. Medyo nasa yellow color na ating HP. So, I guess, dapat makita na natin yung room kung saan tayo dapat makapag-rest. Kung hindi, mamamatay tayo dito. Ayoko muna kasing gumamit ng items. Sayang. Pero pag in case of emergency na kaganyan, dying na ako. Naku, ito pa ang kalaban ko. Medyo masakit to eh. Okay, nakapag-shield tayo ng dalawang move. So, unahin muna natin patayin itong Drake Ghost. Kasi, yung wind hash na ginamit na kanina, malakas yun. Okay. So, he's still alive. Okay. Yan o. See? 52 ang damage niya. Kanina 14 kasi nag-spirit tayo. So, sabi ko nga sa inyo, when using spirit, tumataas yung defense rate nyo. So, humihina ang damage ng kalaban. Ay, dying na tayo. So, we're using ulit somersault and slash kick. Okay. So, gagamit na muna ako ng isang healing leaf. Just in case. Okay. Pero alam ko, malapit na tayo dun sa room na kung saan pwede tayong mag-rest. Okay, healing leaf. Nakakuha tayo again. Dito yon. Malapit na. Okay, ito yun, ito yun. Yan. Okay. So again, this is the, paano natin sasabihin, hack na kung saan pwede tayo magpa-level ulit. Kagaya nung nangyari sa first kay Nene. So, you can rest unlimited here. Ang gusto nyo magpa-level 10, pwede rito.
Okay. So we do have an event. So Kiros TV, sabi ni Meta, I apologize for interrupting your dream. Okay. Gusto niyo i-explain ko ano yung tungkol sa Zero at sa ability niya or power niya? Okay. So in-explain niya lang dito, no? So yung Zero daw, themselves are not at fault. Yung Mist talaga ang may kasalanan. Okay. So yun, ina-explain niya lang na kaya niya mag-absorb ng Zero kagaya na in-explain ko nung aking first video. So yan, pinakita niya, na-absorb niya na yung power ni Gimard. So yun. So let's try to fight as many Zero as we can and hope we absorb its powers. Okay? So by using MP, yan. Okay, so kunin natin to. Firebook 1. If ever na makakakita kayo ng mga ganito, Firebook 1, Firebook 2, and 3, this is our Hyper Arts. So, Kiros can now use Tornado Flame. So, I will show you how to use Tornado Flame. But, for this moment, let's do save first the game. Okay. So, I will show you kung ano itsura ng Tornado Flame. Spirit mo na tayo. Kasi gusto ko i-maximize yung hits. Gawa ng meron tayong kalaban na Drake Ghost. So, medyo masakit siya. Okay, so let's do this one. High. Tornado Flame, right, left. Begin. Hyper Art. See? Mas malakas ang damage niya, yung Hyper Art versus dun sa normal arts na ginagawa natin. So, gusto ko rin gamitin si Gimard ulit kasi ipapalevel ko siya. So, magic effect, target attack down by 5%. So, reduce na yung attack nito ng 5%. Pero patay na siya. Diba? So, again, continue lang natin explore. At the same time, kung may makaka-encounter tayo ng kalaban, proceed lang natin. So, may nagsashine dito. Mountain Key. Then may treasure chest dito. A letter in the treasure chest says to the human traveler that finds this. Do you wish to read it? Yes. I am Drake the Third, King of Drake. I know not who will read this letter, but anyone who makes it through the mist must have powers greater than the mist. No doubt you have seen the Zero monsters in this castle's dungeon. Those monsters are fucked, my dear retainers. Okay, the enemies approach. We'll try to drive it back. Okay. So, yung letter niya nag-i-instruct sa atin na pumunta ng north sa Mount Rikorua. Kung saan daw meron daw Genesis 3 na i-awaken ulit. And then yung nakikita natin mga nakabarricade is yung retainers niya o yung mga tao niya na kinulong na lang nila yung sarili nila para hindi sila maka-hurt ng ibang tao or para hindi sila maka-cause ng other damages. So, yun. So, for the meantime, let's explore ulit yung Drake Castle. Baka meron tayong hindi nakuha. Okay.
So by doing this video, during continuation ng laro natin, pipilitin kong kumpletuhin lahat yung Zero Monsters na available. So makikita nyo naman, every time na makaka-encounter tayo ng new Zero Monster na may icon, kagaya ni Gimard, itatry natin na i-claim siya. Or i-acquire. Okay. So yun lang ang tip ko muna sa ngayon, 'di ba? Before you go to the next sa next na lugar, pa-level muna kayo. Take advantage dito sa opportunity na merong ganito, na kung saan merong source ng unlimited na resting place para makapag-recover ng HP and MP. So ayan, pa-level muna tayo habang ina-explore yung lugar. Parang nag-grind na rin tayo at the same time. So, once na na-recover natin yung Genesis 3 sa Mount Rikorua, sa north side of the castle, meron tayo dito makukuha na platinum card. So, see? Nagle-level si Gimard. Every time na niliuse mo isang Zero Monster, nagle-level siya. So, yun nga. Pag nakuha natin yung pag na-revive natin yung Genesis 3 sa Mount Rikorua, makukuha natin yung platinum card. Ang purpose naman siya parang exclusive items na pwede nating bilhin. Parang ganun. So, I will show you later dito sa video kung ano yun. Pag na-recover na natin or na-revive na natin yung Genesis 3 sa Mount Rikorua. So, we can only use twice na lang, no? Geography. Ayun, no, Mount Rikorua. Ayun, see? Okay. See, nag-increase yung damage ni Gimard. Kasi nag-level na siya at least 3 times na yata. So, from 200 kanina, naging 300 yung damage niya. So, since wala na tayong MP, we will return dun sa room para makapag-rest, makapag-recover ng MP ulit. So, yan. Okay, so nag-recover na siya. So, let's check our status. So, this is the status niya ngayon. Okay. See, level 6 na ako. Si Meta is level 1 pa rin. Skills natin, sinusuot natin yung pendant ni May. So, nag-boost yung HP natin ng 10%. Si Gimard is level 4 now. So, meron na tayong na-acquire ulit na isang moves, which is Hyper Arc, Tornado Flame. So, that's it.
So guys, at this moment, ang gagawin ko muna is pale-level 9 ko si Gimard. At the same time, magpapa-level na rin ako nun, syempre. So I will take advantage of this room para makapagpa-recover ng MP and HP. So we will end this video now. And sa susunod kong video, ipapakita ko sa inyo na level 9 na si Gimard and at the same time nakapagpa-level din ako. Then magpo-proceed tayo sa north kung saan pupuntahan natin ng Mount Ricorua para i-revive yung Genesis 3. So again guys, this is Kiros for Kiros TV. Thank you very much po sa lahat po ng nanood ng aking video. And please kindly support my page, Kiros TV po. Just like and share my videos po. And follow lang po yung page ko sa Facebook at sa YouTube. Thank you very much po kasi po napakalaking tulong po ito sa akin para makapag-continue ng create ng content na ganito para sa mga retro games na mahilig manood or maglaro din ng mga nilalaro ko noon. So again, thank you very much for watching mga ka-gamers. This is Kiros TV. It's now signing off. Take care and God bless po.